Imagine living in a world where accessibility is limited, opportunities are scarce, and inequality seems distant. According to the World Health Organization, 15% of the global population, or 1.3 billion people, live with a disability, and one of them is John Paul Sevilla. Kamusta po kayong lahat? Ako si John Paul. Isa akong taong may pisikal na kapansanan, ngunit hindi ito naging hadlang sa akin upang magpatuloy sa buhay. At gusto kong ibahagi ang aking kwento upang maging inspirasyon sa iba. Madalas ako nakakaranas ng pambubuli at diskriminasyon. May mga taong takot sa akin o hindi ako gusto dahil sa aking itsura. Ngunit hindi ako sumuko. Sa halip, ginamit ko ang mga hamon na ito upang magpatuloy at magpakita ng lakas ng loob. Tuwing linggo, nagpupunta ako sa simbahan mula umaga hanggang gabi upang magpasalamat sa Diyos. Ito ang aking paraan ng pagpapakita ng pagmamahal at pagtitiwala sa Kanya. Ngunit hindi lahat nagpapahalaga sa akin. May mga nagbibigay ng pera, ngunit may mga natawa at kinakatakutan ako dahil sa aking pisikal na kapansanan. Look, tingnan mo yun. Ano nangyari dyan? Ewan ko ba? Nakakatakot naman. Tara na nga. Baka may sakit yan na nakakahawa. Pero hindi ako sumusuko. Tinutuloy ko ang pagdarasal at pagpapasalamat. Alam ko, ang Diyos ay nasa akin. Nagmamahal sa akin at nagbibigay ng lakas sa akin. Hindi ako nag-iisa. May mga taong nagmamahal at sumusuporta sa akin. Sa kabila ng mga hamon, nagpursige ako at nagpakita ng lakas ng loob at pag-asa. Naniniwala ako na ang buhay ay may saysay at may halaga. Di dapat tayong maniwala sa mga salitang nagpapababa sa atin. Tayo ay may halaga, may saysay, at may karapatang mabuhay ng malaya at masaya. Huwag tayong sumuko sa mga hamon at laging tandaan na tayo ay hindi nag-iisa. Ang buhay ay puno ng hamon. Ngunit ang pagkakaroon ng kapansanan ay hindi hadlang sa tagumpay. Magsimula tayo sa kwento ng pag-asa at pagtitiwala. Ang buhay ay hindi tungkol sa kung anong meron ka, kundi sa kung paano mo ito ginagamit. Katulad nila Paul, sila ang nagpapatunay na ang kapansanan ay hindi hadlang sa tagumpay. Kailangan natin magkaisa upang magbigay suporta sa mga taong may kapansanan. Maaari tayo magbigay ng pagmamahal, pag-unawa at pagtanggap. Sila ay hindi nag-iisa, sila ay kasama natin. Ang mga taong may kapansanan ay hindi mahina. Sila ay may lakas, pag-asa at karapatang mabuhay ng malaya at masaya. Sila ay hindi nag-iisa. Ang kapansanan ay hindi kailanman hadlang sa tagumpay. Tayo ay magkaisa at magbigay ng suporta sa mga taong may higit na pangangailangan. Sama-sama tayo sa pagtaguyod ng isang lipunan na inklusibo at mapagmahal. Kamusta ka naman po dyan po? Kamusta ka naman po? Masaya ka naman?